Alright, another day, another flexing of Duterte's legacy. Dito tayo ngayon sa Davao City, Barangay Ubalde. Or ano ba barangay ito dito? Basta ang lugar pangalan ay Ubalde, no? So, anong legacy ba ni Tata Digong sa portion na to dito, no? Ito sa Davao City. So, itong nakikita ko ninyo ngayon, we are facing sa lugar na yan, sa kabilang banda. Kabilang part ba? Tatawid tayo, ganun. So, ang mga makikita ko ninyo mga bahayan at saka lugar, dati ho yan na tinatawag nilang squatter area or slum, no? So, yun ang tawag nila kasi nga mga bahay, dikit-dikit, walang mga papeles, walang titulo, walang pagmamayari, no? Yung mga naninirahan dyan dati. Tapos, yun, ang ginawa ni Tata Digong is ano siya, in-award, ipinamahagi, ibinigay niya sa mga tao nakatira. So, bakit siya tinawag na squatter? Kasi nga, di ba tayo mga Pilipino or sa Pilipinas, connotation kaagad natin sa isang lugar na dikit-dikit ang mga bahay, hindi mayayaman, di ba? Yung parang gawa lang sa mga kung ano mga light materials sa mga kabahayan. Kasi nga, syempre nung araw na yon ang mga naninirahan dito hindi pa sila nagmamay-ari ng mga lote or ng mga bahay na o yung lote na hindi sila nagmamay-ari ng lote na kinatatatayuan ng mga bahay nila. So ito yun Ubalde. Ano bang street to dito? Kalye. Yan, Dizon yung street. Ubalde. So ito siya ay nagiging ano na siya ngayon, no? Napaka-busy na, naging malawak din daan dito. Two-way, almost parang two-way lane. Basta malapad na daanan na. Pero itong lugar to dito dati, yun na nga, tinatawag na squatter kasi nga wala na mamayari. Ibig sabihin, ang mga naninirahan dito, mga nakatirik ng mga bahay ay walang pag-aari. Or ibig sabihin na hindi nila owned ang property. Not until na pinamigay ni Tata Digong. So bakit pinamigay ni Tata Digong? Kasi ang lugar to dito ay walang ownership. In short, parang public land, ganun. So parang siya, public land. So siya pagmamayari, no, ng state, di ba? So tama ba yung mga termino ko? So yun, ang nangyari ito na nga, dahil nga sa ang mga Duterte hindi nga sila magnanakaw, hindi sila mga garapal, hindi sila mga gahaman, hindi sila mga sugapa, no, sa maraming mga properties kayamanan, unlike sa ibang mga city mayors na kapag mayroong public land ay pinagbibinta nila. Pinagbibinta nila sa mga kakilala, mga kaibigan, kalapit na pamilya. At yun, o di kaya as if na bininta sa iba, pero yun pala sila pa rin ang may-ari under sa ibang mga pangalan, pero sila ang may-ari, parang gano'n, no? Parang meron na siya inutusan. Okay, ito mga bahay na to dito. Mga to dati, mga walang pamamayari. Ngayon sila na yung right ownership, o sila na yung may karapatan sa kanilang mga lugar na kinatatayuan. So yun na nga, tinawag siyang squatter area kasi nga walang property. Pero para sa akin kasi, actually dito sa Davao City ayaw talaga tawagin, hindi papayag itong mga Duterte or naaasar sila, naiirita or naiinis, no, kapag tatawagin na squatter area. For example, yung mga nakitira sa ilalim ng tulay, yung mga nakitira sa exist area ng for example Coastal Road, so tatawagin na squatter. Actually hindi talaga squatter, no, informal settlers lang pwede. Kasi ang squatter kasi yun yung mga nagmamay-ari. Example yung Kadamay, familiar niyo ba yung Kadamay? So sila yung mga parang mga kohol, ayaw daw dyan, mga umang. Yung mga property, yung mga nagmamay-ari na tinitirhan nila, tapos yun aagawin na. Ganyan sila kagaling, no. So yan ang galing. Yan ang cellphone ni Badam. Nasa likod lang. Anyway, so ito na lugar to dito, Ubalde Elementary School. So hindi to sa squatter, hindi rin siya slums. So maaaring informal settlers, yan ang pinaka-right term, no, na tawag sa mga nakatira dito dati. Informal settlers. Kasi nga informal, hindi sila pa formal na nagmamayari, di ba? Hindi sila yung formal na nag-o-own ng property na natatayuan ng bahay nila, tahanan nila. Pero ito na siya. Mga tao dito komportable na manirahan, magpapagawa ng magagandang bahay kasi nga sila na yung may-ari. Rights, ownership, or kung titulo na ba talaga. So yun na, so paano naging legacy ni Tata Digong? Kasi legacy nga siya. Ang daming mga taga Davao na nagpapasalamat sa mga Duterte. Kasi kung hindi dahil kay Tata Digong, baka kung hindi sila ang naging mayor, maaring matagal silang dinimolish, pinalayas at
pupulutin sa kangkungan. Kasi ang mga Duterte, bago yan sila man-demolish dito, kailangan meron talaga dapat na relocation, meron dapat matirahan. Hindi pwede yung parang ibon lang ba, no, na hindi alam kung saan makahanap ng madadapuan. So yun, di kasi yun ha. Di kasi yan nataligong. Thankful ang mga taga Davao na nakatanggap ng mga na-award or na-awardan, isa sa mga na-awardan ng mga property, I mean lote, na kailangan kinatatayuan ang kanilang mga bahay. Balde. Oh, bakit? Kasi ibang lugar, di ba? Ganon ang ginagawa. Yung mga property, yung mga public land, yung mga walang nagmamayari na lugar, na mga lote, binibenta sa iba. Oo. Tapos yun pala siya rin, si mayor lang di pala na nagmamayari. Pero dito sa Davao City iba ang ginagawa ni Digong, ni Tatay Digong, pinamahagi sa lahat na nandiyan nakatira, mga nakaposisyon, mga nakapwesto. Marami yan dito sa Davao. Yung Jerome for example, somewhere, no, yung sa harap ng Jerome, basta marami yan dito sa Davao City. Yung mga taga Boulevard, na-awardan yung mga yan, na-award na sa kanila ang mga lote. Ito pa hindi na sila matatawag na informal settlers kasi nga nasa kanila yung rights of ownership. So formal na silang nagmamayari ng lugar kung saan sila namahay. Legacy ito, Tatay Digong. Maging ako man hindi ko na makapinalang itong lugar ako dito ay matatransform sa ganito kaganda. If it wasn't for the Duterte family, no, na nag-mayor talaga sa Davao, hindi to gaganda at hindi lalago ang syudad ng Davao. Hindi to magkakaroon ng napakasigla na ekonomiya. Hindi sana maraming mga walang pupunta dito sa Davao City, di ba? Para maghanap ng trabaho, para magnegosyo. So another part of legacy ulit ng mga Duterte. Although hindi man nila to pera, hindi sila napapagawaan yan. Pero hindi yan dito magpapatayo nga ulit. So parang nag-domino effect lang siya. Diba? So dahil sa polisiya ng mga Duterte na safety first. Safety is the first policy. Parang ganun. So dahil sa advokasya na panatalihing safety, ligtas ang isang lugar, ayun, napakadaming mga investors na pumunta sa Davao City. Ligtas. Kasi may mga lugar naman na ligtas din naman, safe. Kaso nga lang, hindi pinupuntahan ng mga business sectors, mga investors. Kasi walang purchasing power. Sa Davao, merong purchasing power, mataas, powerful, and at the same time, safe. Kasi may lugar din na mataas din ang purchasing power, pero hindi siya safe. Kaya, kaunti na yung benta ng mga units, diba, ng mga property. Kaunti na yung benta kasi nga walang mga middle class earners ang nag-i-invest sa lugar kasi hindi nga safety at stake, and ang kailangan security and safety. Kaya they opted na sa ibang syudad na lang mag-invest ng kailang mga pera, diba? So imbes na bumili sa lugar ng condominium unit, pero dahil nga sa hindi nga safety, ang lugar mataas ang insurgency, kaya ayun, walang benta. So dapat magkasama yan, safety and purchasing power, para dumugin, dayuhin ng mga investors, just like Davao City. Safety, mataas ang purchasing power. Kasi kahit pa sabihin ng mga taga-ibang rehiyon sa Pilipinas na ang Davao ay bundok, sagingan, pag may sagingan ka dito, mayaman ka, may gaya ka, mahal kaya na saging. Anyway, yun lang. That would be all. Thank you for watching. So another day, another flexing of Duterte's legacy.